Hello guys, this is Gingineer. Welcome sa ating YouTube channel. And for today's video guys, magsosolve na naman tayo ng abstract reasoning. Okay, so kung hindi nyo pa napapanood guys, yung part 1 nitong abstract reasoning natin, tignan nyo lang guys sa taas, panoorin nyo muna before tayo mag-proceed dito sa part 2. Okay, so same lang din naman guys ng concept, magsosolve lang din tayo ng mga given figures dito. So kapag abstract reasoning, always nating hahanapan yan ng pattern. Okay? Always yan guys ha. So, sa first figure natin, anong mapapansin natin dito? Sa box natin, meron ding box sa loob. Dalawa, isang malaki, isang maliit. So, dito tayo ngayon kukuha ng possible na patterns. Okay? So, sa second figure, mapapansin natin, yung malaking box, napunta na siya sa upper right. And yung maliit na box nasa lower left naman siya. So, anong possible na nangyari dyan guys? Umikot siya, di ba? Umikot siya clockwise, 90 degrees. Di ba? So, confirm natin guys. Sa pangatlong figure natin, andito na yung maliit na black box. And andito na rin yung malaki. Okay? So, umikot nga talaga siya. Kasi andito siya nung una eh. Umikot siya, napunta na siya dito sa lower right. Ganon din naman yung maliit na box. Umikot siya, napunta na siya dito sa upper left. So, ituloy-tuloy lang natin guys, yung pattern natin. So, kapag inikot mo pa ulit, mapupunta na yung malaking box natin sa lower left. And yung maliit na box natin, mapupunta naman sa upper right. So, gamitin lang natin guys, yung pattern natin dito. So, since 4 na beses na umikot guys, basically, babalik lang din siya sa original niyang figure. Okay? Kasi, kapag pinaikot mo pa yan, andito na yung malaking black na box, di ba? And yung maliit, kapag pinaikot mo yan, andito na siya. So, yan na guys yung itsura niya. So, bumalik lang siya sa unang figure. Okay? So, sagot ay letter A. Next. So, meron ulit tayo ditong boxes guys and merong lamang shapes sa loob, no? So, merong circle and merong triangle. So, dito tayo ngayon kukuha ng possible na pattern natin. So, sa second figure, from upper left napunta sa upper right yung ating circle. And yung triangle natin napunta naman sa lower left. So, anong possible na nangyari guys? Ayun, so tama, umikot siya ulit ng clockwise 90 degrees. Okay? So, sa pangatlong figure, since andito na si triangle, kapag pinaikot mo pa yan ng 90 degrees, mapupunta na siya dito sa upper right, upper left, di ba? And yung bilog, mapupunta naman siya dito. And kapag pinaikot mo pa siya ulit, clockwise, andito na yung bilog, andito na yung triangle. So, same pattern lang sila guys nung kanina, di ba? Umikot lang sila ng 90 degrees. So, babalik lang din siya sa first figure natin. So, sagot natin dito ay letter A ulit. Next, ayan. So, pattern recognition guys ha. Obviously, malalaman nyo na kagad yung sagot based doon sa mga sinagutan natin na nauna. Di ba? So, sa abstract reasoning kasi, karamihan na pattern dyan, either umiikot, clockwise or counterclockwise, yung iba, nagmo-move, yung iba nadadagdagan. Ganun lang naman yung mga pattern nila. Hindi naman sila ganong ka-complicated. So, dito guys, alam kong alam nyo na to. Ayan. Yan yung pagtinginan natin guys ng pattern. So, same lang sila sa mga naunang pattern natin. Umiikot lang yan ng clockwise 90 degrees. Ayan. So, pattern recognition lang guys. So, dito dapat ang sunod na sa series natin, andito na si X, andito naman na si circle. So, sagot natin ay letter A. Okay, so next guys. So, meron ulit tayo dito nga blocks and merong mga squares sa loob na merong lamang shape, isang shape. Okay? So, obviously, dito tayo ngayon titingin ng possible na pattern. So, from the upper rightmost, merong triangle and then dito, nasa upper center, merong bilog and then dito, nasa upper right and then andito sa left, center left. Ayan. So, anong possible na pattern natin dyan guys? Ano nakikita nyo yung pattern? Ayan. So, umiikot siya ulit, di ba?
nagmo-move siya ng isang step, di ba? So, from the first block, gumalaw siya ng isang beses. Lumipat siya ng isa. Ayan. So, ganun rin dito. From here, napunta siya dito. And then dito, bumaba na siya. Di ba? So, anong next na series natin dyan? Or anong, using the same pattern, anong next na figure na natin? Ayan. Siyempre, kung andito yung star kanina, magmo-move na rin siya dito. Ayan. So, tingin tayo dyan guys, kahit hindi na natin alamin kung anong shape yan, mapapansin naman natin guys, dapat andito yung figure natin, di ba? Mapapansin natin, si choice A lang yung merong figure na andito yung shape sa lower right, di ba? So, ibig sabihin, ang answer natin dito ay letter A. Okay, so next guys, so still figure series pa rin and meron tayong mga shapes sa loob ng boxes natin, no? So, anong pwede mong pagtignan dito ng pattern? Okay, so ito yung mga shaded shapes natin sa loob ng box natin. So, sa first figure, andito yung may dalawang shaded na triangle tayo. And also sa second figure, ganun din, may dalawang shaded. Okay? So, anong possible na nangyari dyan, guys? Ayan. So, umikot lang siya ulit, di ba? Kasi diagonal itong una. Halimbawa, arrow to. Ayan. So, diagonal to na naka-point dito sa northwest, di ba? And then dito naman, kung nasa taas pa rin yung arrow natin, kapag pinaikot mo yan, andito na siya. Naka-diagonal pa rin. Okay? And then dito naman, actually, nagkaano na sila, nagkatabi na sila. So, anong possible na pattern natin dito? Ganyan, di ba? Pahiga na siya or horizontal na siya. And dito sa last, I think bumalik lang siya sa una niyang pwesto or sa unang figure. Di ba? Diagonal ulit. So, diagonal, diagonal, horizontal, diagonal. So, nagkakapalit lang sila guys ng pwesto. So, after 3 figures, kung 1 to, 2 to, 3, after sa pang-apat na guys, bumalik na siya sa dati niyang pwesto. Bumalik na siya sa 1. Ayan. So, first figure guys, tsaka yung pang-apat na figure natin ay pareho lang. So, obviously guys, after 3 figure, bumabalik sa una, ibig sabihin yung susunod na figure natin dito, kung 1 na ito, ang susunod na dito is yung second figure natin. So, ito guys, eto na. Babalik na siya dito. Okay? So, anong letter yan? Still letter A. Okay? Ayan. So, next tayo guys. Ayun, so obvious na naman guys itong pattern natin. Sobrang dadali lang ng mga example natin, ano? So, meron tayo ditong circle na nahati sa 4, no? So, meron din siyang shaded part. Itong first figure natin, yung shaded part, andito sa upper right. Okay? And then sa second figure natin, napunta na siya sa lower right. So, anong nangyari dyan? Obviously, pinaikot mo lang yung bilog natin. Di ba? Umikot lang siya. So, dito sa pangatlong figure, since umiikot ngayong pattern natin clockwise, kapag pinaikot mo yan, andito na siya sa lower left. And kapag pinaikot mo pa ulit yan, andito na sa upper left. So, kapag 4 na beses na umiikot na guys ng 90 degrees, ibig sabihin, babalik lang din siya sa original na figure natin or yung figure number 1 natin. So, babalik na siya sa ganyang form. So, dito, sa series natin, dapat yung shaded, andito na rin, babalik na siya sa una, di ba? Kasi kapag pinaikot mo yan, nasa upper right, or nasa upper left, kapag pinaikot mo, pupunta na siya dito sa upper left. Okay, so choice A pa rin yung sagot natin. Next, okay, so meron na naman tayo ditong boxes and may shaded part doon sa loob. So obviously, dito tayo titingin ngayon ng possible pattern. Okay? Yan. So, sa una, nasa center. Sa pangalawa, nasa center pa rin, pero upper part na. Sa pangatlo, nasa center right. And sa pang-apat, nasa lower center. Diba? Mapapansin nyo guys, nasa center lahat ng ating mga shaded na boxes. No? So, nagkaiba-iba lang kasi nga, yung iba nasa taas, nasa side, and nasa baba. So, obviously guys, kung magbe-base tayo sa pattern natin dito, ayan.
So dito kasi sa una, wala tayong makuhang pattern, no? Kung paano napunta dito. Pero dito, obvious kasi yung pattern niya sa pangalawa, pangatlo, tsaka pang-apat. So umiikot lang siya ulit. Ayan. So puro paikot guys yung pattern natin. Therefore, kung andito na siya sa baba, center sa baba, kapag pinaikot mo yan, dapat yung next na figure na natin, andito na. Sa center left. Yung shaded na box natin. So, saan ba dyan guys? Yung merong center left na shaded box, si choice A, di ba? So, choice A yung sagot natin. So, next. Okay, so meron ulit tayo ditong mga bilog-bilog, no? And may shaded, meron din hindi. So, white and black yung bilog natin. So, saan tayo kukuha ng pattern, guys? Yan, pwede lang na dito na sa shaded. Yung mga shaded na circle na lang para mas madali. So, sa first na ano natin, first figure, diagonal siya. Sa second figure, diagonal pa rin, pero iba na yung direction ng pagka-diagonal niya. Kung andito yung head niya, yung arrow niya is pointing northwest, di ba? And andito naman, naka-point naman siya dito sa northeast. Ayan. So, dito sa pangatlo, bahala na kayo kung paano nyo ilalagay yung direction niya. Either andito or andito, pwede lang naman. Kasi symmetrical naman sila, di ba? Ayan. So, sa pang-apat, ganun din. Ayan. Ito yung mga possible na pattern, guys. Either pinaikot siya, 90 degrees clockwise, or nagsasalitan lang sila. Parang nagtutumba-tumba lang sila. Nagtumba sa left, nagtumba sa right. Ganun, di ba? So, since andito na siya, nakahiga na siya dito, papuntang right, therefore, kung babalik siya sa dati, dapat andito na rin yung shaded na circles natin, 'di ba? Ayan. So, saan sa choices, guys, yung merong shaded na circle na pag ganun yung higa niya or naka-point sa northwest. Ito, 'di ba? Ayan. So, yan na yung sagot natin. Okay, so letter A. Question number 9. So, meron tayo ditong boxes and sa loob merong isang line and merong isang triangle. So, sa first figure natin, actually, sa lahat ng figure, hindi naman nagbabago yung laman, no? So, merong isang triangle and merong isang line. Ang pinagkaibahan lang, yung triangle is hindi shaded, tsaka may shaded. So, black and white, kumbaga. Okay? And dito naman sa pangatlong figure and pang-apat na figure, mapapansin nyo yung triangle natin ay inverted na or nabaliktad na siya, na-flip na. Okay, so anong possible na pattern natin kung ganun yung nangyari? Ayan, so markahan lang natin guys ha. Ito yung first figure, second figure, third figure, fourth figure, and syempre yung unknown na panglimang figure. So ito ang technique guys. Una yung titignan dyan kung may nagkakapareha ba. May nagkakapareha ba guys sa mga figure natin? Wala, di ba? So kapag wala guys, assume nyo na unique sila. Ang possible pattern dyan ay babalik lang din siya sa unang figure. Pero i-double check natin sa choices. Sa choices guys, kung ano yung mga nasa given, yun din yung choices, 'di ba? May mga nauulit diyan, 'di ba? Si choice C andito, si choice A andito, si choice D andito rin siya. Ayan. So anong possible na gamitin nating pattern diyan? Okay, so ang sagot natin diyan ay letter A, babalik lang din tayo sa una. Kasi wala tayong nakitang pattern dito sa series natin. Therefore, ang possible pattern dyan, 1, 2, 3, 4, and then balik sa number 1. So, yun na rin. Si choice A na yung sagot. Okay? Okay, so next tayo guys. So, question number 10. So, meron tayo ditong boxes and sa loob ng boxes, merong isang shaded na box. So, obviously guys, bilangin mo lang naman kung ilan yung laman na black boxes sa loob. So, andito yung mga boxes natin, no? Okay, so sa una, merong isang box. Sa pangalawa, merong dalawa. Sa pangatlo, merong tatlo. And sa pang-apat, obviously, dapat apat na rin yung black na box natin dyan. Dapat kumpleto na yan. Ayan. So, kailangan nating tignan guys sa choices, saan ba dyan yung apat ang merong black na box. So, that is
letter B. 4 na siya. So, ganun lang kadali. So, ayun guys, natapos na naman natin yung ating 10-item question under abstract reasoning, no? So, kung nasundan nyo, natuto kayo sa video na to, so subscribe naman kayo dyan para like kayong updated, no, sa mga future contents pa natin. So, yun lang guys. Salamat sa panonood and kita-kits tayo sa next video ko.